Hello guys, ang recipe ko for today is biryani chicken. Ito yung mga kakailanganin ko. Hindi ko pa siya nahiwa, pakita ko lang sa inyo. Coriander leaves, mint leaves. Lalagyan ko to pang toppings. Tomato, isang Greek yogurt, isang potato. Ipa-fried natin yan mamaya. Tapos onion, garlic, onion. Tapos isang buong manok, chinap ko na siya. Ipa-fry ko na rin siya guys. Ibang way ang gagawin kong luto kasi yung igigisa masyadong nadudurog yung manok. So ito ipa-fry ko lang siya. Titimplahan ko siya ng mamaya papakita ko sa inyo. Ito gagamit tayo ng isang cubes, chicken cubes, garam masala, ginger garlic paste, paminta or black pepper, salt, at saka yung kanilang biryani masala. Guys, yan ang mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang biryani ko. Let's start guys, i-chop ko lang. So guys, ito na, habang maghihiwa ako ng mga ingredients, bago ko gawin yon, ibababad ko muna ang ating manok para kumapit ang lasa niya. Ito natin ng garlic powder. Paminta. Bigyan natin ng konting biryani masala. Asin. So, mix lang natin maigi guys para kumapit yung mag-blend ang kanyang mga seasoning. Sasagyan natin ng konting lemon. Ayan siya guys, konting-konti lang para kumapit lang yung asin niyang konti. Siya guys, i-leave lang natin siya ng kahit 30 minutes habang naghihiwa po tayo. Tsaka natin siya ipiprito. So ayan guys, na-prepare ko na ang ating lulutuin. So ayan na guys, nahiwa-hiwa ko na. Ito na yung coriander, ito na yung mint leaves, in-slice ko ang onion ng pahaba, tapos mince naman yung garlic, hindi ko pala nabanggit to kanina, isang sili. Tapos ito pang toppings ko lang guys pag tapos ko na iluto. Isang cube chicken. Para masala para sa rice to guys. Kaya ako siya nilagay dyan. Garlic, salt. Inulit ko ulit ha. Ito yung ginger paste. Tapos iniwa ko yung patatas ng ganito kaliliit lang. Kasi yung totoong luto talaga is malalaki. So, nilitan ko para makakain agad nila at lumambot. Tapos yung biryani, masala, tsaka black pepper, kamatis, sinislice ko rin siya ng pahaba, isang yogurt. Nagbabad na rin ako ng bigas para sa ating biryani, syempre. Tsaka yung tinimplahan kong manok para iprito. So, let's start guys. Let's proceed. So, we start guys. Ito nga ang unahin natin. Magsasalang muna ako ng tubig at lalagyan ko ng graham masala para sa ating rice. Kasi mix-mix na to guys, oh. Kumbaga meron na siyang clove, meron na siyang ground pepper, tapos yung cinnamon stick,
cardamom. Bigyan natin ng konting mantika at saka asin. Siya guys. So, pakukuluin natin siya para sa ating rice. At kaya marami ako guys na meat at saka coriander. Pag nagpapakulo ko ng kanin, nilalagyan ko rin siya. Kaunti. So, pag nag-burn siya, masarap. So, takpan lang natin guys. Ilipat natin siya sa isang side para makapag-umpisa tayo dito sa kabilang side. Para hindi nasasayang yung oras natin guys. So, ito na yung bigas na binabad ko mamaya. Pagkulo nun, tsaka natin ilalagay. So, ito na yung kawali ko. Palikandero na rin. Papainit tayo ng mantika para ma-fry natin yung manok. So yan guys, nagpainit na tayo nito. Pag init ng mantika, tsaka natin lalagay ang manok. Piprito natin. So yan guys, mainit na ang ating mantika. Una kong ipiprito is yung patatas. Una kong ipiprito is yung patatas. Ano natin siya? Gawin natin siyang golden brown. Guys, medyo nag-brown na. Pero dapat mas maganda siya guys, ilaga muna bago iprito. So hindi ko siya nilaga, pinirito ko na siya. Ang gagawin ko na lang, pag nag-isa ko mamaya ng ating mga ingredients, isasama ko na siya para pag sinama ko yung kanin, lalambot na siya. Kasi medyo matigas siya guys, pagka yung iin-inin mo na lang yung kanin, kahit na prito na siya, matigas pa. Kaya sabi ko noon, sa next time na iluluto ko to, ilalaga ko siya. Hindi ko siya nalaga ngayon. Pinirito ko na rin siya agad. So, ngayon, ang gagawin ko, sasama ko siya sa pag-isa. Mamaya, ng ating mga ingredients. So, yan na guys. Iaamon ko na siya kasi nag-brown na siya. Ayan. Natin ang ating manok. So guys, sunod na natin yung manok ipiprito. Tapos bago natin siya iprito, syempre i-mix muna natin siya ulit kasi sure umilalim na yung mga ano niya, yung mga hinalo natin kanina, kaya i-mix muna bago iprito. So guys, alam ko naman na kasi ito may konti pa siyang sauce, isasama ko siya sa gisa mamaya. Sarap siya. Ito siyang sekreto, ipapadagdag ng sarap. Ayan. So medium heat lang siya kasi masusunog yung manok na hindi natin naluluto. So, wait lang guys, balik tayo. Saka ginagawa ko siya guys, hindi ko siya hinahayaan na sa isang side lang. After 5 minutes, iniipit ko siya ulit sa kabilang side naman
para magpantay yung kanyang luto. Saka natin siya patatanggalin. 5 minutes ulit sa kabila, tapos babalik ko siya ulit, tsaka ko siya patatanggalin hanggang sa maluto. Kumukulo na yung ating pinakulong tubig para sa bigas. So, tatanggalan lang natin ito ng tubig at isasama na natin sa kanila. So guys, pagka nalagyan niyo yung bigas, haluin nyo seasonally kasi after magdidikit-dikit siya. At hayaan lang po natin siyang kumulo. Lagi nyo po siyang i-check. Kailangan mga 70% ng luto yung bigas. So pag in natin, 30% na lang ang kailangan niya para mainin. Balikan natin ulit ang manok. Kasi guys, medium heat lang siya. Kasi para lumabas din yung mga dugo-dugo niya pa, yung gano'n. Kasi kaya yung mahalaga sa atin magsampot siya ng manok o ano mang niluluto para yung naluluto siya ng unti-unti. Yung mga dugo-dugo niya sa loob is matatanggal. Ito siya guys. Pantayin na natin siya hanggang sa maluto, tapos sa kabilang side, ganyan din. So guys, kulong-kulo na siya, pero matigas-tigas pa rin eh. Mga isang minuto pa, tatanggalin na natin siya. Kailangan natin siyang strain niya guys. Tapos, tanggalin na natin yung mga pinaglalagay natin masala. Yung mga malalaking butil ba, tanggalin na natin. Okay lang naman iwan yung nana at saka yung meat or yung yung meat leaves at saka yung coriander. Basta yung malalaking butil ng tulad nito, malalaki, tanggalin na natin. Tingnan natin yung texture. Konti pa. Tapos strainer na natin. Huwag natin siyang i-overcook kasi pangit, magdidikit-dikit mamaya pag inin mo, tapos hindi siya maganda. So, dapat talaga almost, hindi siya luto, yan eh, almost 70%, 80% lang siya. Okay? So, guys, luto na siya, 80%, 70% na siya, i-strainer ko lang. So, ito na guys, na-strain ko na siya. Antayin na lang natin mag-isa, at saka natin siya isasama. Balik tinanggalan ko na rin yung mga malalaking butil. At yan pong ating manok. Almost ready na din po. Kasi yung konti pa kasi parang itin na lang din. Kapag ito, tanggalin na natin yung ano natin yung tuna. Yung maliliit. Sama na lang natin kasi siya sa ingin. Kumbaga, kailangan luto na rin siya kapag sinama natin sa kanin. Gusto naman yan na kaya. So yun guys, tanggalin na natin. Yahan natin ang kapon. Tanggalin na natin sa lahat. Ngayon guys, yung pinaglutuan natin, okay lang siya na merong tutong-tutong na ganyan. Kasi pag nag-isa tayo, nawawala rin yan. At yan eh, magdadagdag ng sarap sa ating biryani. O yan guys, binawasan ko na siya ng mantika. Dito tayo mag-iisa. Mag-iisa guys. Nahin natin ang sibuyas. Gawin natin siyang golden brown.
nila eh. Hindi nila piniprito yung manok. Yan, antayin lang natin siya mag-golden brown. Lagyan na natin itong bawang. Lalagyan ko rin siya maya-maya ng garlic paste, garlic ginger paste. Yung pinakaano ng manok sa ilalim kasi mamaya pag nilagay natin yung kamatis saka siya masasama. Guys, sama na natin ang kamatis. Kasi hirap yung mga brown ng manok para masama na siya. Para kumbaga sa ating siya yung more cubes natin. Dagdag lasa. Lagyan na natin siya ng ginger paste. Dalawang kutsara. Bangon niya na guys. Kung papansin niyo, wala na yung tong niya sa ilalim. Mama na siya sa lasa ng ating kamatis. So guys, igisa lang natin siya hanggang sa lumambot ang kamatis natin. Saka natin siya lalagyan ng yogurt. Siya guys. And guys, diba sinabi ko sa inyo kanina, sasama ko siya sa pag-isa para lumambot pa. Kasi yung texture niya medyo matigas pa eh. Sabay natin sa paglambot ng kamatis. And guys, lagyan na natin ng natin ng paminta at ng biryani masala. Mix lang natin. Lagyan na natin sa guys ang yogurt. Nilalagyan ko ito ng kaunting tubig para sa pagtitimba. So after 2 minutes, ilalagay na natin yung kanin, yung manok, gano'n. Pero antayin muna natin yung manok ko ng after 2 minutes. So, habang nag-iisa tayo guys, lagyan pa rin natin ito ng milk. Kasi tatoppings pa rin natin yan eh. Coriander. Kasi guys, nagpapasarap talaga ang milk at saka coriander sa ating biryani. So guys, pagka medyo dry na siya, lagyan natin ng konting sabaw. Ito yung sinasabi sa inyo yung pinagbabarang ko, hindi ko dinapon kasi may konti itong lemon. Yan siya guys. So, after 1 minute, pwede na natin siyang assembly.
doubly, kumbaga, with the kanin. Siyempre, tikman nyo rin guys kung tama na yung timpla niya, kung maalat o matabang. So guys, matabang. So lalagyan natin sa, hindi ko pala nalagay yung cubes pa, kaya pala wala pang lasa. So lalagyan natin ito. Siguraduhin lang po natin na duro ang cubes. Saka natin mix mahigit. Kasi ang kanin naman natin na ilaga na natin sa may asin. So guys, so tikman natin ulit. Tikman natin kung okay na yung lasa niya. Okay na. Pero para sa akin, hindi pa siya tama. So, lalagyan ko siya ng asin. Kasi pag tinimpla natin yan sa kanin, baka hindi na siya malasahan. So, yun na guys. Lalagyan na natin ang aking kanin. Hinaan muna natin ang apoy. Lalagyan natin ang kanin. Kukuberan lang natin muna yung pangilalim, yung ating ginsa. Kuberan natin ng kanin. Yan. Saka natin ngayon ilalagay ang ating manok. Iayos natin ng maayos. Tingin ko naman ngayon maluluto na yung patatas niya kasi sinama ko siya sa gisa. So yun guys, ang lit ang ating manok eh. Kasi 2 tao lang naman yung aking preparan, kaya tapos iba nalagyan na natin yan, ilalagay uli natin ng konting yan at saka coriander para pag ahon mamaya. Tapos tagin na natin yung remaining rice. Natin siya ng mga 15 minutes, 15 to 30 minutes. Medyo maproseso lang talaga ang biryani pero masarap. Simutin natin. Para nagamit lahat. So guys, so yan na po yung ating biryani. Ngayon, iininin natin siya ng 15 to 30 minutes. Maglalagay ulit ako ng konti nito. Tapos ito pong the rest na natira ko para po sa pag-serve ko na siya. Lalagay ko sa gitna itong sili. Siya guys. Ngayon, pag iniinin ko siya, low heat lang. Very low heat lang po siya talaga. Tatakpan ko siya ng aluminum foil. Tapos, takpan na. See you guys mamaya ulit. So guys, tingnan na natin. 20-30 na nga. Bango. Tingin ko guys, luto na siya. Ito na. Sasalin na natin ito guys. Ito guys, ang kanilang lagayan ng food sa tanghalian at hapunan. So, sasalin na tayo guys. Masunod ang ilalim.
patatas guys eh, oh. Kuhain natin yung mga buto. Akin na lang yung buto. Kuhain na lang yung hita. Mabango siya guys. Ngayon po ito naiwan sa akin syempre.